So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, eto guys, meron na naman pong panibagong kompas. Meron na naman pong panibagong effort, black propaganda, character assassination na ginagawa itong kampo nga po ng Duterte's Balahuras supporters. As in, literally, meron po talaga sila ngayong effort. Gumagawa po sila ngayon ng clout. Yes, guys, mga clout chaser nga eh. Itong mga Duterte's Bobos supporters na to. Anyway, ano yung issue? Kasi 'di ba kilala nyo naman itong si retired general na frustrated na si Macanas. 'Di ba kilala nyo naman itong si Macanas, yung walang credibility na retired general na gumagawa ng sandamakmak na fake news. So ngayon nga po guys na kumalat ang kanyang vlog dahil nga ang sabi niya ay meron daw pong nag-walk out during the command conference ng ating presidente. During command conference na kahit alam naman nila na ito ay isang televised. Ewan ko ba bakit ba binalita ito nila Harry Roque, bakit nila ito pinatulan, pati nila Jason Sa. Anyway, meron po silang panibagong clout ngayon. So ano yung clout, Mima? Na itong si General Macanas daw ay gusto na daw pong ipagurgur. Yes, gusto na daw pong ng ating presidente. Uy, nanggaling yan mismo sa bibig ng isang maharluka. Actually guys, yung kaso ngayon ni alam nyo sa totoo lang gusto ko talaga itong topic, yung kaso din ni Maharlika dahil si Mike Cervera ay nandoon po ngayon sa United States at kausap niya po yung isa po sa pinakamagaling na lawyer ng US din. Anyway, i-content natin yan soon. Pero as of the moment, dito muna tayo mag-focus kay Macanas kasi hindi pa naman po na-fix pa. Hindi pa siya fix, pero patapos na po at baka makulong nga itong si Maharlika ng 3 to 4 years. I don't think so. Anyway, bahala siya, buhay niya. Siya yung gumawa ng katarantaduhan niya. Kaya lagi niya sinasabi na, ako ginigipit ako ni Marcos Jr. Hindi si Marcos Jr. yung naggipit sa'yo. Walang gumigipit sa'yo. Ikaw kasi bungangera ka, fake news peddler ka. Yan yung napapala mo sa kakabalita mo ng fake news na wala ka namang sapat na ebidensya. Anyway, eto guys, ano yung clout nila ngayon? Yung compass nila ngayon is itong si Macanas daw po ay ipapagurgur daw po ng ating presidente. Like, paano ipapagurgur ni PBBM itong si Macanas? 'Di ba? Paano ipapagurgur ni PBBM itong si Macanas wala ka namang ebidensya? Ha? Wala ka namang sapat na ebidensya. Tingnan nyo, ang lakas gumawa talaga ng fake news niya, ni Maharlika. Uy, sa mga hindi din nakakaalam, last year, if I'm not mistaken, itong si nung January, to be exact, nung January, itong si Macanas ay kinasuhan din ni Acorda. Bakit? Kasi fake news peddler. Dinamay ba naman si Acorda sa kanyang thumbnail na isa sa mga nakausap niya na mga generals na nagpapalakad ng destabilization effort, destabilization plot dito sa ating presidente na kahit wala namang ganong pangyayari. So, hindi po ginipit doon si Macanas dahil unang-unang kasalanan niya yon. Siya po yung gumagawa ng fake news, deserve niya yon. 'Di ba? Hindi po yung tamang gawain ng isang retired na general. Oo guys, hindi po yun gawain ng isang retired or active na generals na magpakalat ng fake news. Wala namang problema kung mag-vlog ka about sa politics. Walang problema, attorney ka man, teacher, walang problema dyan. Hindi naman pinagbabawal yan sa ating gobyerno as long as wala kang dinadamay na tao, wala kang nilalabag sa batas. Hindi ka gumagawa ng fake news. Wala naman po masama dyan. Kaso itong si Macanas, sandamakmak po yung ginawa niyang fake news. Halos nga kada araw yung kinabubuhay niyan ay panggawa ng fake news tapos gagatungan mo pa? Ha? Masyado na kayong desperado. Asikasuhin mo yung kaso mo, Maharlika. Asikasuhin mo yung sarili mong kaso bago ka mangialam sa kaso ng iba. At beside, wala naman pong nagkaso dito kay Macanas. Hindi nga siya kinasuhan ni tawag dito, ni Makalma Dio.
Hindi naman siya kinasuhan ni Macalmadillo kahit ginawa niya ng fake news itong si Macalmadillo eh. 'Di ba? Hindi po siya ginawa ng hindi po siya kinasuhan ni Dio kahit ginawa niya ng fake news itong si Dio. Ano yung sabi ni ni Dio sa kanyang balita? Totoo na may nag-walk out. Pero sa conference hall dahil hindi nagkasundo itong top government official na to at yung mga generals. Yun yung totoo doon. Merong nag-walk out pero doon po yun sa conference hall, hindi sa command conference ng ating presidente na siyang nilagyan po ng mali siya ni Macanas. Alam niyo yun, mga minamahal? 'Di ba? Tipong mali na nga yung tao, pinagtatanggol mo pa. Kaibigan ka ni Macanas, 'di ba? I-correct mo yung taong may pagkakamali. I-correct mo yung taong naliligaw ng landas. Kaso wala balahura ka din, sip-sip tae ka. To the point na sinasakyan mo pa yung issue for the views. Tapos sasabihin nyo, pinagbabalakan ng ating presidente na ipagurgo. Ano din naman yung magiging taste ng ating presidente after all? Kung sakali mang ipagurgo niya si Macanas. Ano yung magiging taste nun ng ating presidente? Ikaw, Maharlika, minsan ka na nga lang mag-isip, yung hindi pa talaga pinag-iisipan, may isip ka ba? Ha? Binigyan ka naman ng utak pero hindi mo ginagamit, basura ka. Kaya, you know what, guys? Aminado tayo na madaming nanonood sa kanya. Pero mostly, ang nanonood sa kanya, mga nakikimarites lang. Oo, mga nakikimarites lang. Hindi naman lahat ng mga ng mga nanonood ay supporters. Tingnan mo, kahit sila nga din dito sa inner circle ng mga DDS, nag-aawayan sila. Oo, si Maharlika, tapos si Banatbay, di ba mga DDS yan, nag-aawayan. Si Morales, tapos itong si Banatbay, nag-aaway yan. Nahahati po yung mga DDS ngayon. Wala po talaga silang unity. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, magulo yung mga D-list na yan. Buti na nga lang umalis dito sa atin. Dahil sila yung mga pahamak Huwag kayong maniwala sa mga taong yan. Dahil yung mga taong yan, wala na yung mga credibility. Ano pa paniwalaan nyo? Itong si Maharlika, sandamakmak yung kaso. Di ba? May kaso kay Avel. May kaso kay Mike. Ang dami kay Coach Jarrett. Di ba? So, madami silang mga kaso. Tapos, ito din si si Macanas. May kaso kay Acorda. Diba? Dahil sa pagpapakalat niya ng fake news. Kaya nga sabi ko sa inyo, ano yung kredibilidad ng mga taong yan? Sirang-sira na sila sa taong bayan. Diba? Sirang-sira na sila, sisirain nyo pa. Diba mga panis talaga yung utak ng mga to no? Kaya yun guys, yan po yung panibagong clout nila ngayon. Na itong si President Marcos ay balak daw pong ipagurgo itong si Macanas as if worth it na ipagurgo itong si Macanas as if naman worth it itong taong tong pag-aksayahan, paglaanan ng oras ng ating presidente. Hindi na, ikaw Maharlika, kahit pwede kang ipagurgo ng ating first lady, dapat matagal na pero hindi niya ginawa. Kasi napaka-humane pa din ng treatment ng ating presidente sa mamamayang Pilipino. Hindi katulad ng mga Duterte. Hindi katulad ng mga Duterte? Kasi sila mga mamamatay tao. Yun yung totoo dun. 'Di ba? Huwag mong itulad ng ating presidente sa hinahangaan yung presidente dahil hindi ganon si PBBM. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.